Noong ika-9 ng Nobyembre, sa disyerto ng Palm Springs, isang lindol ang nagsanhi ng pagbiyak ng lupa. Nagising si Niles sa kanyang silid sa hotel kasama ang kanyang kasintahan na si Misty kung saan sila ay nasa bayan para sa kasal ng matalik na kaibigan ni Misty na si Tala at Abe. Ang dalawa ay nagkaroon ng awkward na pagtatalik ngunit umayaw si Misty bago pa sila matapos. Tila wala ng sigla sa buhay si Niles at sinabihan si Misty na patayin siya. Pagkatapos, humiga si Niles sa pool raft at uminom ng beer habang nakikipag-usap sa groomsman na si Jerry. Sa kasal, si Niles ay hindi man lang nag-abalang magsuot ng magandang damit. Kinagabihan, si Misty ay nagbigay ng talumpati at pagkatapos ay inanyayahan niya ang kapatid ni Tala na si Sarah upang magbigay ng mensahe sa bagong kasal. Siya ay nataranta dahil hindi siya handa kaya si Niles ay pumunta para sa isang napakagandang mensahe na nagpahanga sa mga tao. Isang lalaki na nagngangalang Randy ang sumubok na makipagsayaw kay Sarah ngunit tinanggihan siya. Si Niles ay nagtungo sa kanya habang sumasayaw. Nakipag-fling si Niles kay Sarah na nag-iisip kung ano ang iisipin ni Misty ngunit ipinakita ni Niles si Misty sa bintana ng kanilang silid na nakikipagtalik kay Trevor. Si Niles at Sarah ay nagkaroon ng malalim na pag-uusap kung saan sinabi ni Sarah na ikinahihiya siya ng kanyang pamilya. Nagtungo sila sa mga bato sa disyerto upang magtalik, ngunit nang magsimulang maghubad ng damit si Niles, isang palaso ang tumama sa kanyang likuran. Nagsimula siyang tumakbo ngunit ang isang lalaking nagngangalang Roy ay nagsimulang habulin siya habang si Sarah ay sumisigaw sa takot. Muling natama ng isa pang palaso si Niles sa kanyang binti. Nagtago siya sa isang malaking bato habang si Roy ay pumasok sa kuweba. Kalaunan, si Niles ay gumapang papasok din sa kuweba at pilit pinuntahan ang liwanag sa loob. Naabutan siya ni Sarah at sinigawan siya ni Niles na huwag siyang sundan at bigla siyang hinigop ng liwanag. Nagising si Niles sa parehong araw na iyon. Muling naulit ang kaganapan sa kanilang kwarto. Nang siya ay nakahiga sa isang pool raft, dumating si Sarah at tinanong kung ano ang nangyayari. Pinagbabato niya ng beer si Niles sa pool at tumalon siya papunta sa kanya. Sa isang flashback, sinundan ni Sarah si Niles at hinigop ng parehong liwanag. Nagising din siya sa parehong araw na iyon. Paglabas ng kwarto, siya ay litong-lito sa nangyayari dahil nangyari na ito. Nakita niya si Niles sa pool at sinugod niya ito. Si Tala ay nagmadaling lumabas upang makita kung ano ang nangyayari, nadulas siya at tumama ang mukha sa sahig na nagsanhi ng pagkatanggal ng ngipin sa harapan. Ang kanyang pamilya ay sinusubukan siyang pakalmayin sa pag-iyak. Si Sarah at Niles ay pinag-usapan ang nangyayari sa kanila kung saan sinabi ni Niles na natrap sila sa isang time loop. Tinanong ni Sarah ang lokasyon ng kuweba at nagtungo siya rito ngunit hindi niya nakita. Sinabi ni Niles na kailangan niyang maghintay at ilang sandali ay biglang lumindol na nagpabukas sa kuweba. Bagamat sinabihan siya ni Niles na walang mangyayari, nagtungo pa rin siya sa kuweba. Muli siyang nagising sa parehong araw. Nagmaneho pabalik si Sarah sa Austin habang si Niles ay nag-e-enjoy lang. Nang makarating si Sarah sa kanilang tahanan ay nakatulog siya. Nagising muli siya sa resort sa parehong araw kaya pinuntahan niya si Niles at inaya para umalis kung saan ipinaliwanag niya ang mga nangyari sa kanya sa time loop at sinabing pinatay niya ang kanyang sarili ng maraming beses ngunit wala pa ring nangyari. Nagmaneho ng mabilis si Sarah at binangga ang paparating na truck. Nagising ulit sila sa araw ng kasal at pumunta sa isang lokal na bar kung saan naroon si Darla at hinamon siya ni Niles sa isang laro ng darts na nagawa na niya at alam niyang mananalo siya. Ang mga darts ay nagpaalala kay Sarah ng isang palaso at nagtanong siya tungkol kay Roy. Ipinaliwanag ni Niles kung ano ang nangyari. Si Roy ay isang bisita sa kasal na galing pa mula sa Irvine. Nakilala ni Roy si Niles sa kasal at naging magkaibigan sila. Nagnakaw sila ng cocaine mula kay Trevor at nagsaya sila buong gabi bago dinala ni Niles si Roy sa kuweba at sinabi sa kanya na nandoon ang kanyang mga ninuno. Pumasok si Roy sa loob pero sa huling minuto ay napagtanto ni Niles ang kanyang ginagawa at sinubukan siyang pigilan ngunit huli na. Sinabi ni Niles kay Sarah na pinapahirapan siya ni Roy bilang parusa. Sinabi ni Sarah na kailangan niyang harapin si Roy, ngunit tumanggi si Niles. Kumain sila sa isang kainan at nang nagtanong si Sarah ay sinabi ni Niles kung sino-sino na ang nakatalik niya sa araw ng kasal, kabilang sina Daisy, Darla, at Jerry. Inamin niya rin na nabigo siya kay Tala. At pabirong sinabi na kabilang ang ama ni Sarah. Tinanong ni Sarah kung nakapagtalik na ba sila at sinabi ni Niles na hindi pa. May teorya si Sarah na nakulong sila sa loop bilang parusa at ang tanging paraan para makatakas ay maging hindi makasarili. Tinanong ni Niles kung anong gagawin niya. Sa kasal, itinigil ni Sarah ang seremonya at may ibinulong sa tenga ni Tala na ikinalungkot niya at umalis. Nagtungo si Niles sa bar kung nasaan si Sarah at kumpiyansang makakaalis na sa time loop.
Nagising si Sarah sa araw ng kasal at sinabi kay Niles na hindi ito gumana, kaya pumunta sina Sarah at Niles sa isang lokal na bahay na tinawag ni Niles na safe house para tumambay dahil wala ang mga may-ari ng bahay noong araw na iyon. Marami ang nangyari sa maraming araw sa paglipas ng panahon. Nagnakaw sila ng eroplano at nag-crash sila, gumawa sila ng isang malaking choreographed dance number sa bar, nilinlang nila si Randy upang pasukin sina Misty at Trevor ng may pireng, naglagay sila ng bomba sa wedding cake at nag-roleplay, at naghanda si Sarah ng 1,000,000 kaarawan para kay Niles sa bar. Isang gabi, nagcamping sina Niles at Sarah sa disyerto. Sinabi ni Niles na ang susunod na sandali lang ang mahalaga sa pag-ikot ng oras. Inamin ni Sarah na dati siyang may asawa at ito ay natapos ng hindi maganda. Tinanong niya si Niles kung ano ang trabaho niya ngunit hindi niya matandaan. Nag-toast sila ng beer sa pagpapanggap na wala silang pakialam. Sa wakas ay nagtalik sina Sarah at Niles sa kanilang camping tent habang sinusubukan nilang matulog. Nagising muli si Sarah sa parehong umaga na lumalabas na natulog siya kasama si Abe noong gabi bago ang kasal. Habang nasa biyahe, kinausap siya ni Niles tungkol sa nangyari sa kanila ngunit sinabi ni Sarah na ang lahat ay walang kabuluhan. Binilisan niya ang takbo ng kotse na nag-udyok sa kasunod nilang pulis para pahintuin sila. Lumalabas na ang pulis ay si Roy at tinutukan ng baril si Niles. Ninakaw ni Sarah ang kotse ng pulis at binangga si Roy. Isang pulis pa ang dumating at binaril si Sarah ng stun gun ngunit si Niles ang natamaan. Galit si Niles sa kanya at nagkaroon sila ng matinding away, sinisi ni Sarah si Niles sa kanyang sitwasyon pero sinumbat ni Niles na binalaan niya siya na huwag pumasok sa kuweba. Sinabi ni Sarah na sana ay hindi na lang siya nakipagtalik sa kanya ngunit sabi ni Niles na nagawa na nila ito ng maraming beses at ayaw niya lang sabihin sa kanya. Si Sarah ay determinadong makaalis sa loop at tumakbo sa harap ng isang paparating na truck. Sa panibagong araw ng kasal, hinanap ni Niles si Sarah kung saan-saan ngunit hindi niya ito mahanap. Ilang araw niya itong ginawa pero bigo talaga siya. Kalaunan, nang ang mga groomsmen ay gumagamit ng cocaine sa kwarto ni Abe, nakilala ni Niles ang amoy ng buhok ni Sarah sa kanyang unan at napagtanto kung ano ang nangyayari. Pumunta siya sa kasal at inilantad si Abe na magkatabi silang matulog ni Sarah bago ang kasal at sinabi sa lahat na si Sarah ay isang mabuting tao. Inatake siya ni Abe, at nagsuntukan sila na nagtapos sa pagsaksak ni Niles kay Abe gamit ang isang tinidor. Sa sumunod na gabi sa kasal ay nag-perform ang mga magulang ni Tala. Nang maglaon, si Niles at Jerry ay magkasama nang biglang umiyak si Niles at sinabing mahal niya si Sarah. Kinabukasan, nagtungo si Niles sa Irvine upang makita si Roy at hiniling kay Roy na pahirapan siya muli. Nakita niya ang kanyang asawa at 2 anak at tila masayang tahanan. Nang makilala niya si Roy sa unang pagkakataon ay sinabi ni Roy sa kanya na ang kasal ay isang napakalalim na hukay ng kalungkutan, ngunit ipinaliwanag ni Roy ang pagbabago dahil sa mga prioridad. Sinabi ni Roy na ngayon ay hindi na niya makikitang lumaki ang kanyang mga anak. Sinabi niya kay Niles na matapos siyang salgasaan ni Sarah gamit ang kotse ay napagtanto niya kung ano ang pinagdaanan niya kay Niles at sinabing hindi na siya susunod sa kanya. Sinabihan niya si Niles na humanap ng sarili niyang Irvine o masayang lugar. Sinabi ni Roy na mas maganda kung hindi na sila magkikita at hiniling ni Niles kay Roy na patayin siya ng isa pang beses para matapos ang araw na ginawa naman ni Roy. Sa isang flashback matapos mabangga si Sarah ng truck, nagising siya at hinarap si Abe tungkol sa nangyari sa pagitan nila at sinabing tumigil na sila. Lumalabas na araw-araw niyang ginugugol ang kanyang oras sa pag-aaral at pagsasaliksik ng quantum physics. Sumubok siya ng iba't ibang paraan ngunit hindi ito gumana. Kalaunan, kinuha niya ang isang kambing at nilagyan ito ng mga pampasabog at ipinadala ito sa kuweba, pinasabog niya ito nang nasa loob na ito. Nagising si Niles at nakita niya si Sarah sa tabi ng kanyang kama. Humingi siya ng paumanhin sa kanya at pinasalamatan siya nito, ngunit ipinaliwanag niya na sa palagay niya ay nakahanap na siya ng paraan para makaalis sa loop. Ipinaliwanag niya na kung sasabog sila sa sandaling higupin sila ng kuweba ay makakaalis sila sa time loop. Ngunit hindi niya alam kung ilalabas sila nito sa susunod na araw o sa 20 taon o mamamatay na lang sila. Sinabi ni Sarah na nasubak niya na ito sa isang kambing at wala na ito sa sumunod na araw. Natakot si Niles na umalis at sinabi niya kay Sarah na mahal niya siya at hinihikayat na manatili na lang sila pero gusto talaga na makaalis ni Sarah. Sinabi ni Niles sa kanya na alam niya ang tungkol sa kanila ni Abe at wala siyang pakialam tungkol doon, ngunit sinabi ni Sarah na ayaw na niyang gumising sa kama ni Abe. Desidido na siyang umalis at hiniling siyang sumama. Tumanggi si Niles at tuluyang nagpaalam si Sarah sa kanya. Nakipaghiwalay si Niles kay Misty, at sa huling kasal, si Sarah ay nagbigay ng isang tunay na nakakaantig na mensahe at binalaan si Abe na huwag sasaktan si Tala. Nanlungo si Niles at uminom sa bar dahil alam niyang aalis na si Sarah. Hindi niya alam kung paano mamuhay sa labas ng loop ngunit sinabi sa kanya ni Darla na walang nakakaalam kung paano mabuhay.
Napagtanto niya kung ano ang kailangan niyang gawin at nagnakaw ng isang truck at nagmaneho papunta kay Sarah. Nasiraan siya, ngunit nagtungo siya kay Spuds at hinatid siya sa kinaroroonan ni Sarah pagkatapos niyang aminin na mag-ama sila. Naabutan niya ito bago pumasok sa kuweba at sinabing siya ang paborito niyang tao na nakilala, at kung hindi man gumana ang kanyang plano ay mas gugustuhin niyang mamatay kasama siya kaysa mabuhay sa mundong wala siya. Sinabi ni Sarah na mahal niya rin si Niles. Nagtungo sila sa loob ng kuweba at naghalikan bago pa sila higupin at pasabugin ang sarili. Nakahiga sina Niles at Sarah sa pool raft sa safe house. Sinabi ni Niles na ang susunod niyang gagawin ay kunin ang kanyang aso sa kapitbahay. Sinabi ni Sarah na hindi niya alam na may aso siya. Isang pamilya ang nagpakita at tinanong kung bakit sila ay nasa pool nila. Napagtanto ni Niles na ika-10 ng Nobyembre pala dadating ang may-ari ng bahay. Sa araw ng kasal, dumating si Roy at sinabi kay Niles na nakuha niya ang mensahe ni Sarah tungkol sa nakatutuwang plano at iniisip kung ito ay talagang gagana. Walang ideya si Niles kung sino siya, kaya napagtanto ni Roy na gumagana ang plano, at ngumiti.